Para sa unang bugso ng ating balitaan, inimbestigahan ng National Privacy Commission ang di umunoy privacy breach noong midterm elections. Pahayag pa ng opisyal ng NPC, nagpadala na rin sila ng kautusan sa COMELEC upang hingiin ang kanilang panig kaugnay sa naturang issue. Si Creslin Catarong sa report. Naglunsad ng investigasyon ang National Privacy Commission hinggil sa di umano'y privacy breach noong halalan. Ayon kay NPC Deputy Privacy Commissioner Jose Bellarmino II, noong Mayo 12, araw ng eleksyon, ay nakatanggap ang ahensya ng iba't ibang complaints at reports sa kanilang Facebook account at email na sprint@privacy.gov.ph tungkol sa pagpo-post ng voters list sa mga publikong lugar sa hallway o ng eskwelahan. Kaya naman, ani Bellarmino, nagbukas sila ng Suaz Ponte investigation. Ibig sabihin ho ng Suaz Ponte investigation on our own accord ng National Privacy Commission dahil sa mga reklamong to at mga report, not necessarily complaints, naglunsad tayo ng investigasyon. Dagdag pa ng opisyal, kasalukuyan nilang inaalam ang buong pangyayari at nakapagpadala na sila ng kautusan sa Commission on Elections o COMELEC upang kuhanin ang panig nito sa issue. Titignan ng NPC ang lohika o batayan ng COMELEC sa naging hakbang nito sa panahon ng midterm elections. Ano nga ba yung mga rasyonale sa kanilang paglalagay ng mga voters list sa public place? Ibig sabihin, kinakailangan ba yun gawin ng COMELEC instead of just the voters verifying their identity sa mismong loob po ng presinto? So ito po ay titignan natin kung tama po ba ang kanilang ginawa at ano yung basihan ng kanilang ginawa. Sa ilalim ng Data Privacy Act, binigyang diin ni Bellarmino na may umiiral na tinatawag na Principle of Proportionality and Necessity. Sa ngayon, ani Bellarmino, hindi pa nila masasabing lumabag sa batas ang COMELEC, lalo't patuloy pa ang isinasagawang investigasyon at hinihintay pa ang opisyal na tugon ng poll body hinggil sa inilabas silang kautusan. Subalit ang tanong po ba, ano ba dapat ang pinopost sa voters list? Dapat ba na ipinost ang photo kasama ang complete name at ang kanilang mga address? Ito ba ay kinakailangan upang ma-achieve yung kanilang purpose? And ang purpose po nila dyan, I would surmise is para po mapadali ang pag-verify at paghanap ng botante ng kanyang pangalan. So, kinakailangan po ba yun? Ngayon po ay titignan natin ang kanilang rationale as to why they did that during the midterm elections. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslin Catarong, SMNI News.